Hello, magandang gabi po. Bago tayo magsimba, may babalita lang ako sa inyo. Sa ngayon po ay sinabi po ni Duterte, handa siya. Okay, bago lahat, ito po si Toto Kausing, Toto Bunyug Kausing at doktor na ay engineer pa. Okay? At ang ating papatuloy ay pangatlo ko ng vlog nito patungkol kay Duterte. So, ngayon, nagsimula ito si sinabi ko sa nagtatanong kung may lumabas na ba na warrant of arrest laban kay Duterte. So, pangalawang vlog ko, lumalabas na fake news kasi itinanggi. Hindi naman kinonfirm na dati, una parang excited si Atty. Claire Castro na USEC sa Philippine Presidential Communications Office. At pagkatapos parang kinonfirm din ni J. Ruiz na Secretary ng Philippine Communications Office ay sa ngayon naman ay sinabi din ni OSG Minardo Guevara or Solicitor General Guevara ay hindi daw totoo. Sinabi naman ni Atty. Conti na siyang abogado ng mga biktima na nagreklamo laban kay Duterte na wala rin silang alam. So ngayon, it's a matter of whether it is still true or not. Sabi pa ng Ilocano, Jack maawatan. So anyway, ang isa lang po dito ay nandun ngayon sa Hong Kong si Mr. Duterte. At nakarating na rin sa kanya yung mga balita na may lumabas na warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Pero sinasabi niya lang is sinabi doon sa harap ng mga maraming punong-puno na yung gym doon sa Hong Kong na mga Pilipino. Karamihan mga babae, Pilipina. Mga obviously mga OFW yon. Na sinabi niya ay kung ano man ang ginawa niya siya Pangulo ay para yun sa Pilipinas at para sa Pilipino, na short of saying, hindi man niya binanggit na tahasan, pero parang binabanggit niya na rin na yung mga namatay sa kanyang pagiging presidente, ginawa niya para sa mga anak ng mga OFW at mga Pilipino ay mamuhay na matahimik at hindi na lago pang droga. Yan ang sinabi niya. At kung totoo man daw yun, na yung warrant of arrest na yun ay handa siya. Harapin yon para sa tatayuan niya, panindigan niya yung kanyang pagiging presidente. Kung ano man nagawa niya kayong presidente. Yan ang sinasabi niya. So shout out for kay Mindagahi, from Rome Iterino, Dr. Toto, stay safe. Binancio Siason, dapat nga mahuli para ang mangyari sa kanya, hindi siya mapapahuli kundi susuko eh. Parang ganun ang pakiramdam ko, Pastor Abi. Pastor Rodi, no? Tapos si Ivy Grecia, good morning. Risa Santiago, good evening. Pres Perez, Maya Pabengi, Maya M, good evening. Rudy Rabi, tama ito, ipatugtog ko na ha. Ito, sa Hong Kong po siya, sa kaharap niya mga Hong Kongers na mga Pilipino na punong-puno si Kwan at alam ko, marami pang hindi nakapasok, siguro kasing dami rin ang hindi nakapasok sa gymnasium. Ito po. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan, ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only dito sa Hong Kong but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema,
na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, bas kayo $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan niyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ko ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. So, but, siguro sa trabaho, saka alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino man nakita ninyo maganda sa
araw. Gina? Gina, sa araw. Yung nagtatrabaho, patay, ng basket, na mamalingge. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas, mga anghel, gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi, ano na lang tayo, seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor. For exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Wala. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Kaya yung mga dalaga. Mahirap kayo walang hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Ayan po. At si San Michael dito, sinasabi niya na hindi ba sinap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 
order, Jack maawatan. not really ordered, Kung ano pang but tutuloy, maybe it was a form of ang, an order. ang narinig natin sa buong sa Davao daw, maraming mga checkpoint. Pero hindi ko pa na-verify yon. Hindi ko pa na-confirm. Yan lamang po ang ating pag-usapan sa ngayon at magandang gabi po sa lahat at ako'y magsasamba muna.